Noong mga nakaraang buwan, nagpahayag si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na ang military ay mag-procure ng maraming missiles, maraming warship, fighter jet at submarine para mapalakas ang deterrence capability ng bansa. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang pahayag ni General Romeo Browner na bibili ang Pilipinas ng maraming missile system, maraming fighter jet o MRF at maraming barko kasama na ang submarine ay napakagandang hangarin ito para sa depensa ng ating bansa. Pero ang tanong, kailan kaya ito maipatupad o maipatupad kaya ang planong ito ng Armed Forces of the Philippines? Sa panahon ngayon na iba na ang takbo ng mundo, kailangan ng isang bansa na laging handa sa anumang maaring mangyayari sa hinaharap, lalo na ang Pilipinas at Taiwan ay naharap sa matinding tensyon laban sa China. At hindi mo pwedeng sabihin, gaya ng sinabi ng ilang opisyal, na bakit bibili ng napakamahal ng mga weapons at equipments ang Pilipinas na wala namang giyera. Kung balikan natin ang history noong September 1, 1939, isang linggo tapos mapipirmahan ang Molotov-Ribbentrop Pact between Germany and Soviet Union, ay bigla lumusob ang Germany sa Poland. Hindi nakapaghanda ang Poland at dito nagumpisa ang World War II. At ito pa ang malupit, karamihan sa mga bansa sa Asia ay nagpalakas ng kanilang depensa. Dito naman sa Pilipinas, kaso lang mabagal ang pag-usad ng modernisasyon sa Philippine Armed Forces. Ang dahilan kung bakit matagal ang implementasyon ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay ang kakulangan ng pundo o ang pagpipinance ng mga kukuning military asset gaya halimbawa ng F-16 multi-role fighter. Ang Lockheed Martin ay hindi papayag ng long-term na utang. Kailangang isang taon o 1 year pa lang ay bayad na lahat ng balance. Hindi kaya na Pilipinas bayaran yan eh. Mabuti kung India pa yan dahil ang India papayag ng tag 200 araw-araw ang singil. Ganito kasi yan eh, ngayong 2025, ang inoprobrahan at pinopropose na budget ni BBM o President Bongbong Marcos para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay 50 billion piso. Ito ang pinakamalaking budget para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Samantalang ang Kongreso ang kanilang inaprobahan at ina-allocate na budget ay 35 billion piso lamang, binawasan nila ito ng 15 billion piso. E anong mabibili mo sa 35 billion piso? Ang presyo ng isang unit na F-16 Block 70 ay nasa 279 million US dollar, katumbas sa mahigit sa 15 billion piso. Ibig sabihin sa 35 billion budget for Armed Forces of the Philippines Modernization Program, dalawa lang na F-16 multi-role fighter ang mabibili, wala ka ng panggasolina, krudo na lang ang ilalagay mo. Maliit lang talaga ang ina-allocate ng Congress para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang budget ngayong taong 2025 sa buong Pilipinas ay aabot sa 6.3 trillion piso. At ang pinakamalaking budget ay napunta sa DepEd o Department of Education na may mahigit sa 1 trillion piso. Sinundan naman ito ng DPWH na abot din sa mahigit sa 1 trillion piso. Itong DPWH ay malaking budget ito eh. Isipin mo, mahigit sa 1 trillion, pero sa amin sa Bohol may mga kalsada pa na hindi simentado at may tulay na ang tagal matapos eh. Kaya ang meaning ng DPWH sa amin sa Bisaya ay daghang project way human-human. Ito namang DepEd ay 1 trillion mahigit ang budget, maraming room sa probinsya na sira-sira na at ang init pa, ang guro na lang mismo ang bumili ng electric fan. Habang ang mga opisyal ng DepEd ay paatin-atin lang na seminar at naka-aircon pa sa 5-star hotel. Ang Department of National Defense budget ay nasa 315 billion lamang. Ang 315 billion ay dito kukunin ang sahod ng lahat mga personnel, mga sundalo at lahat ng mga pensyon. Maraming pipensyonan nito, lalo na maraming general ang lalaki niya ng mga pensyon. Kaya ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program budget na pambili ng mga weapons ay hiwalay ito na pundo. Yun yung 35 billion piso. Mabuti pa ang DSWD, ang laki ng budget, nasa 267 billion piso. Tama ito para lalaki ang ayuda at akap.
Ayon kay Finance Secretary Rap Ricto na dapat i-prioritize ang edukasyon sa Pilipinas at dapat daw lakihan pa at dadagan pa ang budget ng DepEd. Pabutin yata niya ng 2 trillion piso eh. Kasi napakahalaga daw ng edukasyon kaya dapat lakihan pa daw ang budget at wag nang bumili ng mga weapons at equipment dahil wala naman daw gira eh. Alam nyo, patapos na lang ang Horizon 3, wala pang mabibili ng mga tactical ballistic missiles at mga barko na pandigma at mga multi-role fighter, lalo na ang submarine. At mas lalong hindi na bibili ng mga multi-role fighter dahil mayroon na daw in order na 12 na bagong FA-50. Alam nyo, kasama sa Horizon 3 ang pag-acquire ng 2 diesel submarine para sa Philippine Navy, lalo na sa tensyon na nangyari ngayon sa West Philippine Sea. Umpisa noong 2010, maraming bansa sa Southeast Asia ang bumili at nag-operate ng mga submarine. Halimbawa, ang Malaysia ay may 2 bagong Scorpion submarine. Ang bansang Thailand naman o ang Thai Navy ay bumili ng 3 bagong submarine. Ang 2 nito ay under construction pa. Ang Vietnam ay mayroong 6 na submarine. Ito ang Kilo submarine na gawa ng Russia. Ang Myanmar ay may 3 ding submarine, ang Kilo class na gawa ng Russia at ang Ming class na gawa ng China. At lalo na ang Indonesian Navy. Ang Indonesian ay mayroong 4 na active na submarine at may 2 pang in order. Ito ay gawa ng France at Germany. Sa bansa sa Southeast Asia, ang Philippines, ang Brunei, ang Laos at ang Cambodia at ang Timor-Leste ay walang submarine o hindi nag-ooperate ng submarine. Halimbawa na lang ang Brunei ay mayaman na bansa, walang submarine dahil ayaw ni Prince Bulkiah na bibili ng submarine dahil baka daw pag-agawa ng kanyang mga chicks. Ang Laos, siyempre Laos na walang submarine. Ang Cambodia, siyempre mahirap lang ang Cambodia, pambot nga, nahirapan silang bumili. Ang Timor-Leste na ngayon ay naging Timor-Leste dahil nagkalitsi-litsi na gusto nilang humiram ng pira ni Tibes para pambili ng pambot. At ito pa ang matindi, ang Bangladesh na dating nilait-lait dahil mahirap daw na bansa. Mahirap daw ang Bangladesh pero ang lalakas ng kanilang armed forces. Ang Bangladesh Navy ay may 2 submarine na Ming class na gawa ng China. Siguradong rakal na naman ito at Rusi ang makina di bali at least mayroon silang submarine. Ang Pilipinas walang submarine dahil walang pambili kaya ito lang muna ang ginagamit ng submarine ng Pilipinas tingnan nyo. Bago tayo magpaalam, i-shoutout muna natin ating kaibigan, si Kay Rosalie Umo at si Juni Alasco ng Valenzuela. Hanggang sa susunod, maraming salamat.